Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man kayo inaabot ng video ito, saan man kayong panig ng mundo, saan man kayong panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, datnan kayo ng video ito na masaya, maligaya, walang pagsubok, problema, suliranin ng bibigat. Meron man ay inyo ring mapagtatagumpayan. Amen to that. Hahanguin natin ang mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 10, mga talatang 31 hanggang 42. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa kalapastanganan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyo masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako ay nasa Kanya. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng Kanya pong mabuting balita. Mapapansin po ninyo sa ating pagbasa na ang mga Hudyo, ang mga kababayan ni Jesus ay pinagtangkaan siyang batuhin. Na ang dahilan ay ang paglapastangan, sabi nila, sa Diyos, sapagkat inihahalin tulad niya, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Sapagkat hindi naman nila alam na talagang si Jesus ay anak ng Diyos, mula sa Diyos, binhi ng Diyos. Siya ay Diyos mismo. At ipinapahayag niya ang katotohanan, ang kanyang mga pahayag, ang kanyang mga pagtuturo, na dapat na ito'y pakinggan at sundin ng mga tao. Kaya nga nagtanong siya ano ba ang kasalanan ko at ako'y inyong babatuhin? Saan bang parte ng mga bagay na ginawa ko ang dahilan na ako'y inyong babatuhin? Sinasabi ng ating Panginoon na dapat nga ay paniwalaan siya sapagkat sinasabi ng kanilang kautusan na Diyos ang mga taong nagdadala ng mga kautusan o pinagkatiwalaan ng kanyang mga salita. At hindi yun nila mapapasubalian sapagkat yun ay nakalagay sa kanilang mga aral. Sabi ng ating Panginoon, kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. So ano ang dapat na paniwalaan nila? Sa pagganap at paggawa ng ating Panginoon ng mga aral at kalooban ng Diyos. Ang kanyang paggawa ng himala, ang kanyang pagpapagaling, ang kanyang pagpigil sa kalikasan, ang pagpapalaya sa mga demonyo, gawain po ito ng Diyos na iniutos sa kanya. Kaya't sapat yun para sila'y maniwala, para naman sila'y tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Puntahan na po natin ang pinakasusing salita ng ating pong pagsasadiwa. Paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw mo ninyo akong paniwalaan, sabi ng ating pagbasa. Nagsimula ang Ebanghelyo ngayon sa pagdampot ng bato ng mga Hudyo para pukulin si Jesus. Diba? Pananakit yun mananakit sila Hindi dahil sa may kasalanan ng ating Panginoon, kundi para sa kanila ay paglapastangan na ipantay ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. So sasaktan nila si Jesus dahil sa mga pahayag ng ating Panginoon. Galit sila sa kanya dahil nagpapanggap daw siyang Diyos, gayong siya ay tao lamang. Hindi tumakbo ni nagtago sa kanila si Jesus. Hinarap niya ang mga ito at winika, kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Pansinin po ninyo sa ating pagsasadiwa. Hindi nagtago ang Panginoon. Hindi tumakbo o tumakas ang ating Panginoon. Bakit? Kasi alam ng ating Panginoon na kontrolado niya ang sitwasyon. Alam ng Panginoon na hindi siya kayang saktan ng mga taong ito.
Alam ng Panginoon na siya'y iingatan at ililigtas ng kanyang ama sa anumang ibig gawin ng mga kababayan niya na siya ay saktan. Hinarap niya ang mga ito at winika, kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sabi niya, napakalaki ng pagkatakot ng mga Hudyo na mawala ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa mga tao. Bakit? Kasi noong mga panahon na yon, totoo, na ang mga tao ay nakakuha ng comfort, ng pag-asa, ng pananampalataya, nakatagpo, nakasumpong ng taong magkikare, nakasumpong sila ng propeta na magkikare, nakasumpong sila sa katauhan, sa kapangyarihan ng ating Panginoon na magkikare sa kanila, na sumasagot at tumutugon. Habang nagtatagal, lalong dumarami ang mga sumusunod kay Jesus dahil sa kanyang mga turo, gawa at mga himala. Ito yung mga dahilan kung bakit ang kanyang mga kababayan, lalo yung mga Pariseo at Eskriba, na siya ay pinagtatangka ang saktan, patayin. Kumbaga, tinik nga sila sa kanilang mga landas, kaya nga dapat alisin sa kanilang daraanan ng ating Panginoon. Kaya galit, puot, pananakit ang gusto nilang gawin. Lalong dumarami ang mga sumusunod kay Jesus dahil sa kanyang mga turo, gawa at mga himala. Sa pamamagitan ng mga konkretong pagkilos na ipamamalas ni Jesus ang kanyang kababaang loob, habag at pag-unawa sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos Ama sa kanya. Totoo yun eh. Kitang-kita natin yung kahabagan sa kanya. May mga panahon pa nga nang sila aabutin nilang dilim, ang kanyang mga alagad ay inutusan, suggest na pauwi ng mga tao sapagkat wala silang matutulugan, wala silang maipapakain sa ganung karaming tao. Anong sabi ng Panginoon? Dahil sa kanyang awa, wag ninyong pauwiin, kayo ang magpapakain sa kanya, sa kanila. Ay, nagulimahanan ng kanyang mga alagad sapagkat alam naman nilang sila rin ay wala ring baon. O, diba? Pero ang Panginoon ay nagpakain sa kanila. Bakit? Sapagkat sinasabi ni Jesus na huwag silang payaunin sapagkat baka sila'y mahimatay, mahilo sa daan, sa gutom. Kaya't pinakain. Nang sila rin ay magpapahinga sa isang lugar, sumakay sila ng bangka, na ang layunin ay makapagpahinga sila sapagkat ang mga tao ay paruot parito ni hindi nila magawang kumain. Nung sila'y lumunsad sa bangka, yung mga taong iniwan nila, yun din ang taong sumalubong sa kanila. Bakit? Yung mga tao, lakad-takbo sa pampang sa dalampasigan. Nung makita ni Jesus, pinauwi ba? Hindi. Pinagalitan ba? Hindi. Sinermonan ba sila? Hindi. Habag ang dumating kay Jesus, kaya sila ay tinuruan ng maraming bagay, pinagaling sa kanila mga sakit at karamdaman. Kaya na kay Jesus ang tunay at totoong kahabagan. Lubos ka bang naniniwala sa kabila ng mga pagsubok, tiisin at mga suliranin sa araw-araw, ay patuloy ka pa rin ginagabayan at sinasamahan ng Diyos? Amen to that. Paniwalaan po natin yan, na ang Diyos, sa kabila na tayo maraming pagsubok, tiisin, mga suliranin araw-araw, patuloy pa rin tayong ginagabayan, sinasamahan, iniingatan, pinapagaling, pinagpapala, inililigtas ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang aking lamang palaging sambit. Hayaan natin ang Diyos ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye, Ed! Bye-bye! Ito po ang harvest ko ngayon.